kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Nitong Lunes ng gabi, hinarap ng San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder sa kanilang unang laban ng preseason. Natalo ang San Antonio Spurs, ngunit tulad ng karamihan sa mga laban sa preseason, ang panalo at talo ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa pag-unlad at eksperimento. Sa laban, nakatuon ang lahat ng mata kay Julian Champagny na nanguna sa lahat ng scorers na may 22 puntos at kay Stephon Castle na nag-debut sa Frostbank Center. Nakagawa si Castle ng 6 na turnovers, ngunit namukod tangi ang kanyang depensa, atletisismo at playmaking. Habang ginagamit niya ang preseason upang mahanap ang kanyang tamang ritmo, inaasahan na magpapakita siya ng mga pag-unlad sa lahat ng aspeto. Habang sina Castle at Champagny ang naging bida, isa pang rookie, si Riley Minix, ay nagpakita rin ng magandang laro. Si Minix, na hindi napili sa draft mula sa Morehead State, ay may average na 20.9 points, 9.7 rebounds, and 54.1% shooting mula sa field sa kolehiyo. Naglaro siya para sa Spurs sa Summer League at nakakuha ng kontrata para sa training camp. Siya ay nakikipagkompetensya para sa pangatlo at huling two-way contract, at matapos ang kanyang laro laban sa Thunder, maaari siyang makagawa ng malakas na kaso. Sa kanyang debut sa preseason, nakakuha siya ng 8 puntos, kumuha ng 2 rebounds, at nag-shoot ng 2 sa 3 shot mula sa labas sa loob lamang ng 10 minuto ng paglalaro. Si Riley ay walang takot, sabi ni Stephon Castle. Hindi siya natatakot sa kahit anong sandali, magaling siyang mag-shoot. Pakiramdam ko, mas gumanda ang kanyang depensa mula nang una ko siyang nakita sa Summer League. Patuloy lang siyang nagiging mas mahusay. Si Greg Popovich, na hindi gustong magbigay ng detalye tungkol sa roster at mga kontrata, ay mas tahimik, ngunit positibo pa rin. Naipasok niya ang kanyang mga shot, puri ni Coach Pop. Hindi siya masyadong naglaro, pero naipasok niya ang kanyang mga shot. Mas maganda iyon kaysa maglaro ng ilang minuto at walang maipasok na shot. Kilala ang Spurs sa paghahanap ng mga talentong hindi gaanong napapansin at sa pag-develop ng mga player, at alam ito ni Minix. Matapos pumirma sa Spurs para sa Summer League, pinili niyang manatili sa organisasyon. Talagang gusto kong maging bahagi ng organisasyong ito, napapaligiran ng grupong ito ng mga tao, at alam ko na mahusay sila sa pag-develop ng mga player at sa pagtutok sa kanilang mga tauhan, sabi ni Minix. Gusto kong maging bahagi nito. Ang Spurs ay naghahanap ng mga player na kayang magbigay ng floor spacing at mabilis na makapag-shoot kapag ipinasa ni Victor Wembanyama, Castle o Chris Paul ang bola sa open man. Si Minix ay may shooting percentage na 34.9% mula sa labas sa kolehiyo, ngunit nag-init siya sa Summer League na ipasok ang 7 sa 14 na attempts mula sa 3-point line. Iyon ang isa sa aking mga espesyalidad, ang kakayahang mag-shoot ng bola, paliwanag niya. Kung magiging solid shooter at defender si Minix, walang dahilan para hindi niya makuha ang two-way spot at pahabain ang kanyang pagkakataon na patunayan ang sarili sa NBA. Sa ibang balita naman, si Yuki Kawamura, na naging paborito ng mga fans sa training camp ng Memphis Grizzlies, ay nagkaroon ng makislap na debut sa preseason noong Lunes ng gabi. Si Kawamura, ang ipinagmamalaki ng Japan na nagmula sa Yamaguchi, ay opisyal na naglaro sa NBA sa unang laban ng preseason ng Grizzlies laban sa Mavericks sa Dallas. Pumasok si Kawamura sa laro sa ika-4 na quarter, at sa loob ng ilang possessions nakapag-shoot siya ng mataas na 3-pointer mula sa kaliwang corner na nagpataas ng excitement sa buong bench ng Memphis. Sa kanyang sipag at enerhiya, sinulit ni Kawamura ang pagkakataong makapaglaro para sa Grizzlies. Sa isang pagkakataon, naipasa niya ang isang kamanghamanghang no-look pass kay Jalen Wells na nagtapos sa isang end-one play. Sa kabuuan, nakakuha si Yuki ng 5 puntos at 3 assists sa loob ng 9 na minuto ng paglalaro sa panalo ng Memphis sa Dallas. Kahit na mababa ang tangkad, nakuha ni Kawamura ang atensyon ni Jason Kidd, ang head coach ng Mavericks. Sa kanyang post-game interview, pinuri ni Kidd si Kawamura. Kinikilala ang kanyang magandang performance na tumulong sa panalo ng Grizzlies. Sinabi ni Kidd na na-appreciate niya ang effort at bilis ng Japanese player. Magaling siya, sabi ni Kidd. Magaling siya. Siya ay 5 feet 8 inches. Pero gustong gusto ko ang kanyang effort at kakayahang umatake at mag-playmake. Napakaganda ng laro niya ngayong gabi para sa Memphis. Talagang hinahangad ko ang tagumpay niya sa kanyang NBA career, dagdag ni Kidd. Ang preseason opener na ito ay isa pang katuparan ng pangarap ni Kawamura na nagkaroon ng di malilimutang mga buwan.
Sa simula ng summer, naging sentro siya ng atensyon sa international dahil sa kanyang pangunguna sa campaign ng Japan para sa 2024 Olympic Basketball. At ngayon, labis siyang masaya na nakapasok na siya sa NBA at nakapuntos pa ng kanyang unang basket sa preseason. Maglalaro pa ang Grizzlies ng 4 na laban sa preseason bago magsimula ang 2024-25 regular season. Dahil nasugatan si Ja Morant sa kanyang paa laban sa Dallas, inaasahang magkakaroon ng mas maraming pagkakataon si Yuki na ipakita ang kanyang talento. Sa sumunod na balita naman, ang 2024-25 NBA Preseason General Manager Survey ay inilabas at tulad ng inaasahan, si Steph Curry ang hinirang bilang pinakamahusay na leader sa liga. Sa yearly survey na ito, nanguna ang superstar ng Warriors sa iba't ibang kategorya tulad ng pinakamahusay na shooter, pinakamahusay sa paggalaw ng walang bola, at ang player na nais mong mag-shoot kapag nakasalalay ang laro. Dahil sa pambihirang kakayahan ni Curry sa shooting at ang kanyang abilidad na sirain ang depensa ng kalaban, nagtapos siya sa top 5 sa 3 pang kategorya: pinakamahusay na point guard, pinakamahusay na shooting guard, at player na pinipilit ang mga coach ng kalaban na gumawa ng pinakamaraming adjustments. Hindi lamang si Curry ang miyembro ng Warriors na mataas ang ranggo sa GM survey. Si Steve Kerr ay pumasok din sa top 5 sa 3 coaching categories: pinakamahusay na head coach, pinakamahusay na manager o motivator, at pinakamahusay na offensive coach. Bilang mukha ng franchise ng Warriors, si Curry ay walang alinlangang leader sa loob ng locker room. Ang kanyang matagalang commitment sa Golden State ay tumulong sa organisasyon na malampasan ang mga pagsubok sa NBA. Ipinakita ni Curry sa Paris Olympics na nasa elite level pa rin ang kanyang basketball abilities. Kaya naman handa ang Warriors na makalabas sa pagkakaligaw sa NBA at muling bumalik sa kasikatan. Kahit na nanalo sila sa NBA Finals laban sa Boston Celtics, ang dalawang hindi pantay na season mula noon ay naglagay sa organisasyon sa isang critical na punto. Kahit na nagpaalam na sa kanilang longtime star na si Klay Thompson nitong off-season, pinapanatili ng Warriors ang karamihan sa kanilang roster mula noong nakaraang season. Umaasa na ang batang core ni na Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at Trayce Jackson-Davis ay patuloy na uunlad upang maging isang elite na unit katulad ng mga Warriors noong kanilang kasagsagan. Sa pangunguna ni Curry, sa loob at labas ng court, patuloy na maghahanda ang Golden State para sa opisyal na pagsisimula ng NBA season sa Oktubre 22. Mababalik kaya ng Golden State Warriors ang kanilang husay at lakas? Kahit wala na ang splash bros ni Steph Curry na si Klay Thompson, ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.